I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Buong linggo ba ulit tayong makakaranas ng maulang panahon? Alamin natin yan mula sa ating resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Kara, sa mga susunod na araw ay posible pa rin makaranas ang pagulan ang malaking bahagi ng bansa. Pero sa ngayon, walang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang pagulan ay dulot pa rin ng umiiral na hanging habagat na nakakapekto dito sa malaking bahagi ng Luzon hanggang dito sa Western Visayas. At lalo naman itong pinag-iigting ng isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Haikui. At ito ay nasa may northeastern side ng Taiwan. Sa datos na nakalap ng Weather Central, hindi na ito inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito ay patuloy na kumikilos pakanluran patungo nga ng mainland China. At dito naman sa ating rainfall forecast, makikita sa mapa kung saan mas madalas nabubuhos ang ulan. Makikita natin yung mga may kulay green na halos tumatakip sa buong Luzon at sa ibang bahagi ng ating bansa. Yan po yung mga lugar na makakaranas ng mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon kasama yung Bicol region. Pero tingnan naman po natin yung mga lugar na mayroong kulay pula at kulay dilaw. At makikita natin itong mga kulay pula at kulay dilaw, Kara, ito yung katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. At dito po sa Metro Manila, lalong-lalo mamayang hapon, asahan natin na magpapatuloy yung malalakas na pagulan dito po sa kulay pula na tatawid dito sa may Southern Luzon. At dahil nga sa habagat, inaasahan din na magiging maalon ng mga karagatan dito sa buong Luzon, dito sa Western Seaboard, Northern Seaboard, dito sa Eastern Seaboard, hanggang sa Southern Seaboard. At pinapayuhan po yung ating mga kababayang mangingisda na umiwas munang pumalaot sa mga lugar na binanggit natin. Tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Ang Luzon ay patuloy na makakaranas sa mga pagulan, kasama na yung bagyo dyan sa Cavite, Calapan at Metro Manila. Ibinaba na po ng pag-asa ang rainfall alert warning sa Metro Manila mula po sa yellow, mula yellow, ngayon po ay yellow mula sa green. Ibig sabihin po, mas mababa na sa 15 millimeters ang accumulated rainfall dito. Pero pinag-iingat pa rin po ang mga residente, lalo na riyan sa mga bababang lugar na posibleng bahain kung magpapatuloy po ang buhos ng ulan sa mga susunod na oras. Samantala sa Kabisayaan naman ay patuloy na magkakaroon ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi. At ito po ay epekto pa rin ng hanging habagat. Kaya't pinapayuhan ng mga residente riyan na maging alerto sa posibleng pagbaha at landslide. Habang ang Mindanao naman ay magkakaroon din ng mga pagulan dito lamang po sa may Zamboanga at dito sa may Cagayan de Oro. Samantalang ang ibang lugar ay magkakaroon naman ng mas magandang lagay ng panahon. Siguraduhin naman pong magdala ng anumang panganangga sa ulan tuwing aalis ng bahay. Magpapatuloy po kasi ang maulang panahon sa mga susunod na araw dito sa Metro Manila. Pero magandang balita, Kara, dahil maaaring pagsapit ng Biyernes ay posible nang gumanda ang panahon at yan ang ating babantayan. Dumako naman tayo sa China na patuloy na o sinalanta ito ng dalawang magkasunod na bagyo, itong si Saula at si Damray. Sa Liaoyang City, nakunan ang pag-airlift ng dalawang rescue helicopter sa mga residenteng stranded doon sa baha. At aabot sa 25 ang nasagip, 2 ang napaulat na nawawala. Halos 1.5 milyong tao na ang apektado ng panalasa ng dalawang bagyo diyan sa China. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Kara? Yes, Mang Tani, matanong ko lang, kahit pala walang low pressure area o bagyo ay nakakaapekto pa rin sa atin itong hanging habagat. Hanggang kailan ba itong hanging habagat na ito? Oo, Kara, kasi unang-una, hindi lang yung isang bagyo na nasa labas ng ating PAR, itong ang tawag dito ay si Haikui, pinalakas niya yung hanging habagat na sinimula naman kasi nung naunang bagyo na si Hener na nagtagal dito sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. So yung epekto ni Hener ay damang-dama pa natin dahil siya yung nagpalakas ng hanging habagat na sinundan naman nung pagkakaroon natin ng bagyo kahit nasa labas ito ng ating PAR. Nako.
Talagang magiging maulan pala buong linggo, ano, Mang Tani. Maraming salamat po sa inyong ulat, Ginoong Nathaniel Cruz. Salamat din, Kara.